Tapos na natin bigyan ng victory. Tigda dalawa po sila. Yan, number 1, bigay muna po tayo ng tubig. Mga nakarang araw, pag nagbigay po tayong tubig, pila po sila agad-agad, nagkaaagawan sa tubig. Ibig sabihin, day 4, nang wala po tayong pakawala, para po hindi po sila may stress. Kasi nga po, pagtapos po ng training nila, yung pang-4, pang-5 po natin training, nakitaan po natin sila ng wet droppings o yung tinatawag nating hindi magandang dumi. So matotal, lahat po tayo dumadaan po sa ganitong pagsubok o hindi man, napaka-buenas yun naman po. Pag hindi naman din po naobserbahan, magdidire-diretso, pwede po mag-cause yan ng maraming klase po kasi ng wet droppings eh. Yung iba, hindi na po natin alam yung tamang termino o tamang pagtawag doon sa klase ng wet droppings. Pero sumatotal, pag sinabing wet droppings, basaan dumi, ibig sabihin, may problema. Mapa-salmonella pa yan, mapa-adeno pa yan, o kung anumang klase ng sakit, o para typhoid. Kaya wag na po nating hayaang lumala o magdire-diretso. Yung kaya kami po, naging proseso po namin ngayon, bilang napulot naming aral sa mga nakaraan naming mga sitwasyon, mga kada season, talagang pumapasok po si sakit. Kahit ano pong ingat nyo, kung halimbawa po yung nagluluto po sa truck, hindi po napansin na meron na rin pala sa kanilang problema doon sa kanilang mga ibon, may potensyal na mahawa po tayo. Bukod pa po doon, kung meron naman pong maganda naman po yung club natin na pinag-trainingan, tapos yung ibon nyo po biglang nawala ng 2 araw, nakainom po ng hindi maganda o kaya may nakasalamuha sa ibang loft na may sakit, pwede rin po maghatid ng sakit po yun. Bukod pa po doon, kung bata po yung ibon nyo, nai-stress po yan, hindi po katulad ng matatanda yan. Yung matatanda nga, nai-stress yung mga bata, medyo madali silang, parang bata, parang mga anak natin, medyo mas prone po sila magkasakit. Pero, siyempre, binibuild po nila, natin, ginagawa po natin silang mas matibay, kaya araw-araw po natin silang pinalilipad. O araw-araw po natin silang pinagpapawis o exercise. Yun po, ang unang proseso po namin, ito nga po, wag muna nating stressin, wag natin paliparin, wag muna tayo mag-training, bahala na si Batman. Kaysa naman sabay kayo sa training, tapos makakahawa lang kayo sa iba, o kaya kaysa sabay naman kayo sa training, yung ibon nyo dahan-dahan naman nauubos. Kasi nga, mauubos ang katawan nila, lalo na pagka, subukan nyo po, parang tao lang. Pag kayo po ang dumi masama, nagtatay, siyempre medyo mas mahina po kayo. Kaya number 1, wag stressin. Tapos bigay yung nararapat. Baxidil, ano po ba yung Baxidil? Yung Baxidil po namin gamit is ang tawag po dito, anti-infection o anti-bacterial. Pareho na po yan. Dalawa po yan sabay. Then sa umaga po yun. Sa hapon po, siyempre nagtataiyan, bibigyan po natin ng electrolytes. Tanghali po, tanghali. Bibigyan po natin electrolytes. Then hapon po, siyempre kahit paano, meron po namamatay dyan sa kanilang bacteria sa tiyan na good o bad bacteria. Bibigyan naman po natin ng pwede po tayo magtulumi, probiotic, o pwede po tayong Gastipro. Yan po, lahat po ng magaganda na tingin nyo makakatulong po sa pagpapaganda ng health ng ating ibon, pwede nyo gamitin. Yun po, then soft diet po tayo. Mang Lloyd? Okay na sila, day 4, no? Pero gawin na natin 1 linggo. Gawin po namin 1 linggo para may may pagkakataon na maklin talaga po sila ng mas maayos. Mas madaling humabol kaysa naman yung sabay nga kayo sa truck, tapos konti na may load nyo. At least naka-4 na load, 5 load na ito. At ito po, katanungan, kailangan po ba boss pang Idol Bite na hiwalay pag kami ganung wet droppings? Dapat po hiwalay. Pero pagka panlaban po, Mang Lloyd, pwede ba hiwalay pagka panlaban? Oo, hindi na po natin hihiwalay ito kasi mas maganda maghawaan na. Kasi kung meron po tayo itatabing isa, tapos sa isang araw meron na namang isa, hindi naman magkakasa doon sa ating baba o sa bukuran. Sa ngayon po, eto na, laban na sa lahat. Maghawaan na. O kung ano man meron po, magkadamayan na para isang gamutan na lang. Katulad din po ng aming south. Ayan po,
sabi ni Mang Lloyd, medyo nakakaramdam na daw siya ng medyo, katulad po sa video, sinabi ko kahapon lang, yung dumi po nila ibumbo. Kita nyo, mayroong markings sa, alam po natin dito. Kaya may markings po na basa. Pero hindi pa malalayan o hindi pa, no? Mas maganda ng taklan to abutin para pagdating ng training nila by South, medyo alam na nila yan. Kung basta may immune na sila doon sa ganong klase ng kung anumang sakit ng ano po nitong kabila. At papansin nyo po dito sa kabila, ito hindi pa hawa, tutong na tutong yung mga, sir, no? Hindi pa hawa, tutong na tutong. Silangag, magaganda po yung dumi. Pero susunod po yan, susunod na rin niya, sir. Ha? Hindi, susunod na rin. Ako, pabor sa akin yung ganyan na rin eh. Mas magandang pagdaanan na kagad po nila kaysa po yung during the race, aabutin pa. Hindi po tayo nagtapatiw na o ano po, base lang sa obserbasyon namin. Kasi kung halimbawa po, hindi po ito makaka-experience ng ganun. Naku, pagdating din ng training, parang katulad po nito. Yearly, ganun po eh. Magsisimula po sa norte natin yung gantong karamdaman o anuman. Tapos, matadamay po talaga yung South. Wala po tayong magagawa dyan. Dahil sabi nga, nandito lang sa loob yung virus. Pero mamaya papakita natin kung ano yung mga prevention natin sa virus. So far po, kumpara sa dati, no casualties, wala po kaming ganong nakitang malala. Pero nagparamdam po si wet droppings. Alam niyo po yan, ang tawag po dyan, taranta. Yung mga anak po natin, pag nagtatay, nagkakasakit, natataranta tayo. Paano pa po kaya itong mga panlaban natin? Naka-entry to, bayad agad po to. Meron yung mga singsing niya, bayad agad po, tapos din yung may lalaban. At saka paano nyo po matutuklasan o paano nyo po mapapatunayan yung hawak yung linyada o lahi o pamilya ng ibon, equality o kaya po kayo ilaban ng duluhan kahit mababagal kung ang ibon nyo po ay magkakasakit. Hindi talaga po dudulo yan dahil malapit pa lang. Pwede po mawala, gawa ng sakit, hindi po gawa ng hindi sila mahusay o hindi po gawa ng hindi maayos yung kanilang pamilya o history. Yan po, mamaya natin tuloy, naglilinis po si Mang Lloyd. Sige po. What's up mga kasubis? Victory, digestion po. Bago po tayo magpakain sa ating mga young bird po dito na panlaban natin, bibigyan po natin tigda 2. Then, pag na dandan dito, close ko lang po to. Pag sarado ko, dito ko po sila ilalagay. Paglagay ko po dyan, natapos po natin yan dyan, lalagyan naman po natin ng apog dito. Bibigyan po ng apog. Mamaya, marami po akong apog nandun sa Fairview. Balde-balde po yan. Ito po yung nilagay muna po dito. Sasabuyan natin ng apog po dito yan. Para sa po ba yung apog? Gumagamit po ba kayo yan? Ayun po, pampatay din po yan ng virus o bacteria po dito sa ating loob. Ha? Pampatapang. Pampatapang? Ng apog. Ng apog! Pampatapang daw po ng apog. Ayun po, para tumapang daw po yung apog natin. Gagawin natin, ayun po, mga gutom na to. Kakapain muna natin isa-isa. Ganun po kami magpakain eh. Pagka ganito may nakikitang nararamdaman, kakapain po namin yung lalawagan o yung butse. Isa-isayin po namin yan. Then, pag mahina ang panunaw, ibig sabihin, may problema pa. Pero pagka maganda na yung panunaw, maganda na po yung kanilang sitwasyon. Dahan-dahan, bumubuti na po yung kanilang sitwasyon. Ngayon po, maraming apog po doon si Mang Lloyd. Kita nyo, parang nag-ano po yan. Puntahan natin. Nasabog lang pataba. Parang nagsasabog lang daw po ng pataba. Ayan po. May 6 na balde pa akong ganyan, sir eh. Oops! Ayan po, ayan po. Ayan po yung tinatawag na apog. Ayan. Pati po yung mga perks, bubudburan nyo lang po. Patulad din po dito. Ito po yung mga tinuturuan natin eh. Ito yung south. So, sir, naka-5 na to. Pwede na to eh. Sa pakos. Isa pa, 6. O, sige, mamaya. Hindi. Okay nang tamaan eh. Ang sinasabing tinamaan kasi yung droppings po nila dito may basa oh. Nagiging medyo, hindi man po tayo ganun kaselan. Pero, sir, mas maganda ng medyo maarte na medyo safe, no? Kaysa namang... Di baling pakit, maarte lang. Oh, di baling bakit maarte lang. Ayun po, ayan, sasabuyan na. Ito po muna, gagawin ko muna po dito. Oops! Bibigyan po muna natin to ng ng victory. Ayan po, bibigyan po muna natin to. Tabuin muna po natin lahat to doon. Para, ito po, meron pa rin po ako pang budbud dito eh.
taboy muna po natin dito, i-close natin yung kulungan. Ito po yung simpleng pamamaraan namin. Kaya natin po binibideo to para kayo po doon sa mga nanonood na mga hindi pa nakaka-encounter ng ganito, kaya yearly rin nakaka-encounter. Sabay-sabay nating harapin at magtulungan po tayo kung paano pa mas mapapaganda o mas may iwasan, no, sir? O mapapaglabanan kung talagang part naman talagang magkakasakit. Mapapaglabanan na lang, mahirap iwasan eh. O, sir? Ano boss, tamang paglagay. Yan. Ano pa, nagkakaltal ah. Ba't ang liit? Laki-laki mo. Yun po. Sumatotal, yung mapaglabanan ng tamang termino kasi talagang dadaan po tayo dyan eh. May one eye, meron kung ano-ano man sakit, kung ano man tawag nyo po. At pagka medyo malala na po, meron po tayong pang salmo out, pero hindi pa namin ginagamit yan. Nagpa-order lang po ako ng 3 bote. Sa ngayon hindi na po kailangan dahil namalis naman po. Pero ito pa, sir, okay na sila sa 4 na araw, no? Okay na yung droppings. Ang problema, pag pinakawalan mo yan, bakit hindi pwedeng pakawalan, sir? Yung, base sa experience sa atin nakaraan yan. Kasi base sa experience namin, naka 4 days, 5 days kami last year, pinakawalan po namin para pakiramdaman kung may training na. Pagpasok po nila dito, ang dumi nila, labsak na naman. Back to zero. Ibig sabihin, hindi natapos yung gamutan, sir, no? Na-stress. Unang gamot kasi wag stressin eh. Hindi natapos yung nainip kami. Talo inip pala dito. Kaya dapat po talaga, wag kayong maiinip. Tsagain natin, tsagain. Sumatotal, wag natin madalhin kada proseso kasi talagang napakahirap naman magpapanalo o napakahirap na lang magpa-uwi o napakahirap magpa-training nang hindi dadaan sa sakit. Mahirap mag-ulitan. Ayan. Alam nyo po yan. Pero ganito po talaga wala tayong magagawa. Ito po yung part ng karera. Naniniwala naman po ko kayo. Oops. Baka matapon po yung aking baka matapon to, maraming damputan po. Naniniwala naman po ako sa inyo na meron po talagang loob na hindi nagkakasakit. Pero mangilan-ngilan lang siguro po yan. Pero napaka-benas nyo. Hindi pa kayo nananalo, champion na kayo dyan. Dahil maganda yung management nyo po. Maganda po yung inyong sistema. Si Bait po humahanga po sa inyo. Samantalang po si Bait, ang loop ni Bait, taon-taon nakaka-encounter po ng ganito. Kahit marami na po tayo nakakamingle o nakakakwentuhan na kung ano-ano mang nakakaramdam din ng ganito, dumadaan talaga po sa loop namin. Mamaya po natin ituloy. Hindi po tayo matatapos at dahil pa po natin bibigyan. Sige po! What's up, mga showbiz? Natin bigyan ng victory. Tigda-2 po sila. Yan, number 1, bigay muna po tayo ng tubig. Mga nakarang araw, pag nagbigay po tayo ng tubig, pila po sila agad-agad, nagkaagawan sa tubig. Ibig sabihin, yun nga po, meron po silang nararamdaman. Unlike pagka yung kahit galing sa labas, i-training natin, o kaya pakawalan natin, tawag yan pa ranging natin, hindi sila ganun katakaw sa tubig. Ito po yung may Baxidil, templado na po yan. Tignan po natin kung matakaw pa po sila. Hindi pa po tayo nagpapakain. Papakiramdaman ko po sila kung paano sila gaano katakaw sa tubig. Kung halimbawa po sila hindi magiging matakaw sa tubig, ibig sabihin medyo dahan-dahan, agapan natin po sila. Yan, katulad po niyan. Dati po kasi talaga titignan natin, tapos saka natin papakainin at hahaluan po natin yung patukan nila ng ito po, sibuyas. Nagpa po ako ng sibuyas. Mamaya po natin na gagawin to, titignan ko lang muna po to, papakiramdaman ko. Pat po natin pinain ng tubig kasi nga po para medyo malinis po yung bituka nila. Sa tao po, kailangan may kain bago magbigay po ng antibiotic o something. Tayo po siguro binigyan na po natin ng victory, tapos subukan po natin to. Pero sa ngayon natutuwa po ako, yung ibon natin hindi ganun todong nag-aagawan ng tubig. Ibig sabihin may progreso. Pero yung mga katawan po nito, hindi po natin halos tunaw. Siguro mga 85% maganda yung panunaw. Pero yung katawan po nila manipis pa. Kung ba sa kulang pa sa tubig o kulang pa. Oops! Ako yan na nga, nakawala na. Nakawala na yung dalawa, lagot. Isang putito at saka isang Dapat di po kami yung pakawala. Mamaya titignan po natin magiging dumi po nun. Nung nakawala,
Kasi nga, pwede po may stress yun eh. Kasalanan po ni Bait yan. Natatakpan na po natin to. Ito po, tatakpan na natin to. Then, dito po tayo sa patoka. Haluan po na, kita nyo, more on mais. Nung una, meron po kaming tawag dyan, soft diet muna po kami. Pero ngayon, naka 4 days, 5 days na. 4 days na, magpa 5 days na. Papalik po tayo dahan-dahan dito sa puro na po nilang pagkain. Kasi okay na naman po yung kalagayan nila, malalakas na kumain. At yung panunaw po nila, base po doon sa ating pagkakapa po ng kanilang butsi, okay na. Kaya ngayon po, itong patuka nila, lalagyan po natin itong tawag dito, antioxidant. Ngayon lang po natin ginawa to. Dati po pagka yung doon sa mga mangilan nila lang. Pero ngayon po kasi, mas, siyempre, based on experience, based doon sa ano po natin, mga nakaraan, gagawa natin po ng paraan dahan-dahan. Ito nga po yung tinatawag na continuous learning. Ito po yung tinatawag, mamaya haluin ko na lang po ito ng kutsara. Hanap po tayong kutsara. Ito po yung tinatawag na walang kamatayang pagtuklas at pagtanggap na tayo po kahit matagal na nag-iibon, kailangan pa rin po talaga matuto. Ganun po yun. Lagi may room for improvement. Kaya lagi na opinion ni Bait, walang magaling po dito sa pag-iibon. Number 1, pag inabot po kayo ng sakit, para sampay yung galing nyo. Kaya kailangan pa rin po dito malasakit, observation, at yung consistent na, ayan, yung katulad po niya, hindi po pwedeng gagamutin nyo ngayon o paalalakasin nyo po ngayon, i-training nyo, isang linggo kayo masipag, tapos isang linggo kayong tamad. Hindi po pwedeng ganun. Teka, haluin ko muna po ito nung makakain po sila, nung pumasok din po sila yung dalawang nakawala. Sige po. What's up mga ka-showbiz? Yun o! Salamat! Pansinin nyo po, nagbigay na po tayo ng patuka. Nagsisiksikan po sila. Ibig sabihin yung appetite po nila medyo matakaw-takaw na, maganda-ganda na. Ito po yung lalagyan po natin uli isa lang ng isang takal pa uli. Ito po. Ang isang takal po nito pang benting ibon. Ayan po, nakalagay na po tayo ng isa. Tignan po natin kung, paubos na po. Tignan nyo po kung nadadala po yung sibuyas. First time nila yan natapon na tuloy. Ayan po. Yan po yung nakakatuwa lang po pagka nagpapakain po tayo, nagsisiksikan. Ibig sabihin, medyo hindi na po sila malungkot. Hindi tulad po doon sa kabila. Ito po yung tinuturuan natin. Naglungkot at hindi po nila naubos yung patuka nila. Yun po. Kasi nga po, meron na po din sila nararamdaman. Kaya nag-vaccine din po tayo doon sa kabila. Kahit hindi Monday ngayon, kasi Monday po yung vaccine natin. Katulad po na ito. Every day po yung vaccine natin, bali 5 to 7 days po tayo dahil gagamutan po tayo. Pero sa ngayon, okay na po sila. Ayan, paming tanghali, magbibigay naman tayo ng electrolytes. Tapos sa hapon, sa tubig, yung tulumi o kaya yung po natin na tinatawag na Gasti Pro. Ayan po, magaganda po yan sa ating mga ibon. Pansinin nyo, pangalawang baso ko na po yun. Halos kukunti lang dito sa unahan, pero hindi muna natin bibigyan ng todo. Hayaan muna po natin sila ng tamang pagkain lang. Kahit malakas pa po sila kumain, huwag po natin todong busugin. Gawa nga pong dahan-dahan po din lumalakas ang pagkain nila. Ayaw ko naman po sila mabibigla. Dahil sabi ko nga, medyo mahina pa yung panunaw. Sa ngayon, konti muna, kalahati muna. Then mamayang hapon, doon po tayo magbibigay, mag-a-adjust po tayo. Para po doon sa panunaw nila, unti-unti din nag-a-adjust. Kaysa po yung mabiglaan po sila. Ito po hindi ko po sinasabing tama. Ito po hindi ko po sinasabing maganda. Ito po yung aming experience. Ito yung aming sistema o bagong naidadagdag na kaalaman sa aming loob. Pero kung makakatulong lang po sa amin, sa aming loob o sa aming mga mumunting kaibigan, bakit hindi natin gawing regular at bakit hindi po natin i-share? Ganun lang po yan, subok lang ng subok. Basta po ikabubuti ng ating mga ibon. Sige po.